Bago tayo magsimula, pwede bang pahingi ng like at mag-subscribe ka na din sa ating munting channel para ganahan pa ang Kagingo nyo mag-upload araw-araw, at kung mayroon mga maiiksing ads na lumabas sa ating video, huwag nyo na i-skip mga Kagingo, dahil malaking tulong na yan sa ating channel. Tayo na at simulan na natin ang bagong kabanata ng pinakamalakas na assassin na nabuhay muli sa mahinang katawan ng ikatlong Panginoon na si Sorayang. Sa nakaraang kabanata, inuwi na ni Hajen ang 3 sandatang nakuha at binigyan din ng bago si Dongpil. Pinatawag siya ng Demon Lord sa palasyo at sa kanilang pag-uusap, pinuri siya nito dahil sa kanyang patuloy na paglago at pagsusumikap. Nang pinapili siya sa 3 sandata, pinili niya ang pinakamabigat na may disenyong kaliskis ng dragon at ginamit niya ito upang atakihin ang Demon Lord. Hindi naman siya naapektuhan at nagdesisyon ang Demon Lord na turuan ang kanyang disipulo. Sinabihan niya ito na atakihin siyang muli nang may intensyon pumatay. At gayon nga ang ginawa ni Hajen, sa magkasamang advanced footwork technique at malalakas na atake, ay inatake niya ang Demon Lord. Samantala sa kanyang tahanan ay biglang dumating si Yui Hanggrayan. Sa bakuran ay makikita ang tagasilbi na si Anghua na naglilinis habang si Dongpil naman ay nagsasanay. Tinanong niya si Anghua kung nasaan ang ikatlong batang Panginoon. Sinabi naman ni Anghua na nagtungo ito sa palasyo ng Demon God. Nagtaka si Yui Hanggrayan kung bakit ito pinatawag sa palasyo. Tanong niya, kainis, nakipagkita ba siya ngayon sa Demon Lord? Bakit mas abala pa siya kaysa sakin gayong siya itong wala namang trabaho? Bagaman nag-aalangan, di matiis ang narinig ay biglang sumigaw si Anghua, wala kang galang sa batang Panginoon. Nagulat naman si Yui Hanggrayan at sinabi, ano? Totoo bang isang tagasilbi ang nagsasabi nito sa akin? Hindi ka ba natatakot? Hay pambihira! Lumapit si Yui Hanggrayan sa kanya at sinaman siya ng tingin at sinabi, ni hindi kita pwedeng saktan. Masyado kang maliit kaya magpipigil. Bigla namang natameme si Anghua dahil totoo naman ang sinabi nitong maliit at mahina siya. Tila nagkukulitan sila ay tinulak na lang ni Yui Hanggrayan ang noo ni Anghua. Tumigil naman sa pag-eensayo si Dongpil at lumapit kay Yui Hanggrayan at sinabi, hindi namin alam kung kailan babalik ang batang Panginoon, kaya kung nandito ka para magyayang uminom, bumalik ka na lang. Tila walang pakialam, sinabi naman ni Yui Hanggrayan, hoy, huwag ka dito magkalat gamit ang espada mo. Doon ka mag-ensayo sa Guardian Court. Ano ba sa tingin mo itong lugar na ito, sarili mong kwarto? Sagot ni Dongpil, mukhang hindi mo pa nalalaman. Pero actually, na-assign ako bilang personal bodyguard ng batang Panginoon. Ngunit naputol ang kanyang pagpapaliwanag nang biglang sumigaw si Yui Hanggrayan sa gulat nang makita ang espadang hawak ni Dongpil. Bulalas niya, hoy mister. Anong klaseng espada yan? San mo yan nakuha? Sabi naman ni Dongpil, binigay ito sa akin ng batang Panginoon. Di makapaniwala si Yui Hanggrayan at sinabi, ano? Binigay niya sa'yo itong kayamanan na to. Bakit sa'yo lang? Hoy, nasaan ang akin? Bakit ikaw lang ang may natanggap sa kanya? Tumahimik lang si Dongpil habang may seryosong mukha, hindi alam kung ano ang isasagot sa maingay na babaeng kanyang kaharap. Lalong namula sa inis si Yui Hanggrayan at sinabi, hoy tanga, kinakausap kita. Nakikiusap naman si Anghua sa kanya, please umalis ka na ngayon. Sa isip ni Dongpil, nagsusumamo siya na sana umuwi na ang batang Panginoon sa lalong madaling panahon dahil hindi niya mawari kung paano pakikisamahan si Yui Hanggrayan. Sa pagbabalik ng eksena sa palasyo ng Demon God, hinahawi ng malakas na hangin ang mahabang buhok at kasuotan ng Demon Lord. Matayog siyang nakatayo, puno ng kumpiyansa at awtoridad, at sinabi niya, tumayo ka. Kinakausap niya ang nakatihayang katawan ng ikatlong batang Panginoon na pagod at lupaypay na. Napamura na lang si Hajen sa inis, ni wala ng lakas sumagot pabalik. Puno ng pawis at galos ang kanyang mukha at naghahabol siya ng hinaga. Sinabi niya sa isip niya, hindi na ako makagalaw. Kahit huminga ay napakahirap. Kahit ang inescapable net formation ng Righteous Heavenly Alliance ay hindi umubra. Ang lakas ko ngayon ay kalahati pa lang ng lakas ko noong sa dati kong buhay, pero binibigay ko lahat ng makakaya ko sa bawat laban. Kaya paanong ayos lang siya at walang anumang pinsala.
Katabi ni Hajen ang espada na nakahiga na rin sa damuhan. Nakatalikod mula sa kanya ang Demon Lord. Kahit nahihirapan ay pinilit niya ng bumangon gaya ng pinag-utos sa kanya. Kahit tila walang obra ang lakas niya nito, mapagpasalamat pa rin siya sa oportunidad dahil marami siyang natutunan mula rito. Ang makipaglaban pa lang sa isang taong kasing lakas niya ay tinuturing na niyang isang mahalagang aral. Tinignan lang ni Hajen ang likuran ng Demon Lord at naisip niya, lagi akong balisa at nag-aalala tuwing magkikita kami pero ngayon, sa totoo lang, may ginawa siyang mabuti. Sinabi ng Demon Lord, tama na yon. Bumalik ka na sa gazebo. Pagbalik nila sa gazebo, kinumusta ng Demon Lord ang kanyang pakiramdam at karanasan. Sagot ni Hajen, sa kalahating na yon, pakiramdam ko ay kalahating taon ang nagdaan. Tanong ng Demon Lord, at may natutunan ka ba mula doon? May hawak siyang brush na panulat at may itim na tinta, maya-maya ay iniabot ang isang papel na may itim na cover kay Hajen. Nang tanungin ni Hajen kung ano iyon, sabi ng Demon Lord, ang mga kulang na bahagi ng martial arts mo. Agad itong binuklat ni Hajen at nanlaki ang kanyang mga mata sa mga nabasa. Sabi pa ng Demon Lord, ang demonic arts mo ay kapantay na ng antas sa 10 Great Demonic Arts. Pero may mga puwang, dahil ito ay bagong gawa mo lang. Makakatulong yan sa'yo. Nagsalin siya ng alak sa kanyang mangkok, habang si Hajen ay patuloy na nagugulat sa pagbabasa nito. Nilalaman ng papel ang mga kahinaan na natukoy ng Demon Lord at ang mga pagbabago na kailangan niyang gawin sa Dark Shadow Demonic Art. Di siya makapaniwala na nagawa itong i-evaluate ng Demon Lord ng ganon kadetalyado sa loob lamang ng kalahating araw ng kanilang pagsasanay. Naisip niya ay kahit kailan, wala pa siyang natatanggap na ganito. Nang mabuhay siya bilang isang assassin, lahat ay tungkol sa survival at pagpatay. Nahubog ang kanyang mga kakayahan bilang isang martial artist dahil sa araw-araw na pakikipaghabulan sa kamatayan, ngunit wala siyang naging pagkakataong makatanggap ng patnubay, gabay at mga feedback mula sa isang dedikadong maestro. Bagamat isa siya sa mga disipulo, hindi niya inaasahan na may ganitong side ang Demon Lord, na talagang seryosong sinuri ang kakayahan niya at binigyan pa siya ng mahalagang payo para mas maging magaling. Lumipat ang kanyang tingin mula sa papel na hawak tungo sa Demon Lord na kalmadong umiinom ng alak. Tanong niya sa isip niya, ito ba ang leksyon na nais mong ituro sa akin? Napuno ng tensyon ang nanginginig niyang mga kamay at biglang humigpit ang kanyang pagkakahawak sa papel at napamura sa isip, dahil nayayanig na naman ang kanyang pag-iisip dahil sa di inaasahang pabor na kanyang natanggap. Hindi niya maiwasang magpasalamat sa Demon Lord. Pero sagot ng Demon Lord ng may bahagyang ngiti, huwag kang magpasalamat. Dapat lang naibigay ang isang gantimpala sa isang disipulo na sinurpresa ang kanyang master. Nagulat muli si Hajen at sa isip niya ay tinanong, kaya niya rin palang magsabi ng mga ganong bagay. Tunay na nagulat siya sa mga ipinapakita nito. Tumikom ang kanyang bibig at ang mga mata ay tila tahimik na nagpapasalamat, puno ng respeto sa pinuno. Sinabi na lamang niya, hindi kita bibiguin. Sabi ng Demon Lord, inaasahan ko yan. Nang makaalis na ang batang Panginoon, naiwan ang Demon Lord sa gazebo. Bumuhos ang ulan at nasa ilalim siya nito, naglalakad sa tulay na konektado sa gazebo, habang pinagninilayan ang nasaksihang katangian ng batang Panginoon. Lalong napukaw ang kanyang interes dito, at ang pagkakaroon ng interes sa isang tao ay patunay na hawak pa rin siya ng demonyo. Tinanong niya sa sarili, gaano katagal na ba mula noong huli anong tinutukan ng espada at inatake ng ganon ng isang tao? Sa maikling panahon ng kanilang paghaharap kanina, nakitaan niya ang batang Panginoon ng mga bakas ng Ultimate Blade na na-master nito. Sa katunayan, nagawang mahiwa ni Hajen ang dulo ng manggas ng Demon Lord sa isang malakas na pag-atake nito. Dahil dito, di maiwasang mamangha ng Demon Lord sa naging paglago ng kanyang disipulo, malayong malayo na siya kumpara noong bago makaranas ng chi blockage, na tila ba naging ibang tao na siya. Napapikit ang Demon Lord habang mapayapang pinapakiramdaman ang banayad na daloy ng tubig sa loang nasa ilalim niya, buhat ng marahang pagpatak ng ulan sa lawa. Pinagpatuloy niya ang pagninilay, at naalala ang pagpapakita ng Jackal, ang mahiwagang sorrow.
Ayon sa isang makasaysayang alamat, ang mahiwagang Zorro na ito ay nagdudulot ng digmaan sa isang bayan kung saan ito magpakita. Naisip niya na kung totoo nga ang alamat na ito, ang taong magsisimula ng digmaang ito ay kailangang sumayaw sa indayog ng kamatayan. At ang taong iyon ang pinakanakakaunawa sa konsepto ng kamatayan higit sa sinuman. Ang marahang ambon ay tuluyang naging malakas na ulan, at habang dinadama ang mga patak na ngayon ay dumaloy sa kanyang mukha, buhok at damit, dumilat ang Demon Lord habang tinatanong sa sarili, ito na nga ba ang panahon na yun? Samantala, sa loob ng military office ng Heavenly Demon Divine Cult, misensinang nagpupulong ang unang pinuno ng Guardian Court na si Mudam at ang General Strategist na si Ho Yusong. Sabi ni Mudam, nabalitaan ko na nakipagkita ka sa ikatlong batang Panginoon nitong nakaraan. Nagulat naman si Ho Yusong sa bilis ng balita, aniya, narinig mo na rin pala ang balita. Tinanong siya ni Mudam, kumusta siya? Nais niyang marinig kung ano ang impresyon at masasabi ni Ho Yusong na kilala niyang may mapanuring mata at tusong personalidad. Ngunit nagmaang-maangan lang ito at inosenteng sinabi, anong ibig mong sabihin na kumusta siya? Sabi naman ni Mudam, basta yun na yun. Kumusta ang ikatlong batang Panginoon? Bigla namang sumeryoso ang tingin at posisyon si Ho Yusong, tila napapalibutan ng madilim na aura dahil sa malalim na pag-iisip. Napuno siya ng inis at sa kanyang isip ay sinabi, haste. Ayoko talagang inuulit ang sinabi na ng ibang tao, pero ang tanging sagot na maibibigay ko lang sa kanya ay kung ano ang sinagot sa akin ng tagapangasiwa ng Internal Enlightenment Facility. Naiinis talaga ako. Nang makita ni Mudam ang seryosong itsura nito, naisip niya, mukhang nahirapan siya sa kanilang pagkikita. Bigla namang bumalik ang kalmadong disposisyon ni Ho Yusong, uminom siya ng tsaa at tumikim, saka sumagot, ano pa bang masasabi ko? Mahirap kilalanin ng lubos at alamin ang lahat ng bagay tungkol sa isang tao pagkatapos lang ng isang pagkikita. Hindi na kontento sa sagot na ito si Mudam, kaya plano niyang mangusisa pa, sabi niya, tama ka. Kaya nga ikaw ang tinatanong ko, ang taong may pinakamatalas na pananaw sa lahat dito sa loob ng Divine Cult. Bigla namang lumiwanag ang itsura at aura ni Ho Yusong, abot tenga ang kanyang ngiti, at tinaas ang dalawang kamay na parang isang batang nasa sabik. Sinabi niya, compliment ba yun? Wow! Puniri ako ng unang pinuno ng Guardian Court. Yehey! Dahil dito naiwasan niya ang pagsagot sa tanong nito. Naisip na lang ni Mudam, weird nga siya gaya ng mga sabi-sabi, at hindi na muling nag-usisa. Pagkakataon naman ni Ho Yusong na magtanong, pero bakit mo siya tinatanong sa akin? Sa puntong ito, napuno na rin ng kuryosidad si Mudam sa batang Panginoon. Sabi ni Mudam, 2 araw ang nakakalipas, ang ikatlong batang Panginoon ay pinatawag ng Demon Lord sa palasyo ng Demon God. Tinuruan siya ng Demon Lord sa loob ng kalahating araw. Sumeryoso ang ekspresyon ng mukha ni Mudam, dama ang bigat sa susunod niyang sinabi, wala pang sino man sa mga kandidatong tagapagmana ang nakatanggap ng mga katuroan niya noon. Dito nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Ho Yusong sa di inaasahang balita. Tinanong niya pabalik upang kumpirmahin kay Mudam, ginawa talaga yon ng Demon Lord. Ito ang kauna-unahan sa kasaysayang naabutan nila. Sabi pa ni Mudam, narinig ko na binuksan mo ang Heavenly Demon Weapon Storage para sa ikatlong batang Panginoon. Hindi naman ito ikinela ni Ho Yusong, aniya, ginawa ko nga yun. Nagsalin siyang muli ng tsaa, habang nagsalita muli si Mudam, wala ako sa posisyon upang makialam sa mga tagapagmana. Ang kalooban at pagpapasya ng Demon Lord pa rin ang masusunod. Gayunpaman, hindi ko rin kayang tahimik na manood habang nakikita kong unti-unting nasasira ang balanse sa loob ng Divine Cult. Sa tingin ko hindi tayo dapat pumili ng panig. Bigla naman siyang tinignan ni Ho Yusong at napangiti, so nandito ka pala para pagsabihan ako. Ngunit sinabi ni Mudam, wala akong sapat na awtoridad, karanasan at karunungan para pagsabihan ka. Nandito lang ako biglang pinuno ng Guardian Court upang ipahayag ang mga alalahanin ko tungkol sa isang tao na nasa rurok ng politika sa loob ng Divine Cult. Sumeryoso ang tingin ni Ho Yusong at sinabi, kung gayon, nang tanungin mo ako ukol sa ikatlong batang Panginoon,
ang tinatanong mo talaga ay kung siya ba ay isang taong maituturing kung karapat-dapat upang pagbuksan ng Heavenly Demon Weapon Storage. Binalik naman ni Mudam ang kanyang seryosong tingin at sumagot ng isang matalim na, oo. Kalmado muling uminom ng tsaa si Ho Yusong at sumagot, kung gayon, ito ang masasagot ko sa yon. Hindi, ang pagbubukas ng Heavenly Demon Weapon Storage para sa kanya ay hindi naman talaga kinakailangan. Nagulat si Mudam sa sumunod na mga sinabi ni Ho Yusong, para sa isang taong malayong malayo na ang agwat sa iba, ni hindi niya kailangan ng anumang divine weapon. Ngayon lamang narinig ni Mudam na magsalita ang general strategist ng ganito tungkol sa isang tao, na tila nakuha ang respeto nito. Pagpapatuloy ni Ho Yusong, hindi ko tiyak na masasabi kung anong klase ng tao ang ikatlong batang Panginoon, pero sa loob ng isang araw naming pag-uusap, mas naunawaan ko siya ng mas mabuti. Sa tingin mo ba nasa rurok ako ng politika ng Divine Cult? Hinding-hindi. Hindi ako bagay sa ganyang posisyon. Isa lang akong tao na nagsusumikap maunawaan at masukat ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga miyembro ng ating Divine Cult. Ginagawa ko itong lahat upang tulungan ang Demon Lord sa pagsasagawa ng mga tumpak na pagsusuri. Nakangiting sagot ni Ho Yusong habang nagsasalin muli ng tsaa. Sa huli ay sinabi niya, walang basehan ang pagkabalisa mo, kaya wala kang dapat ipag-alala. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, lumabas na si Mudam mula sa military office. At bago siya makalayo, tumigil siya upang lumingon sa balkonahe kung saan nakatayo si Ho Yusong. Habang tinitingala niya ito mula sa malayo, naisip niya, naging mali ang pagkakaunawa ko sa general strategist mula sa umpisa. Isa siyang kakaibang tao pero hindi yun ang lahat sa kanya, dahil ang debosyon niya sa Divine Cult ay totoo at tapat. Samantala, mababakas naman ang kasiyahan mula sa mukha ni Ho Yusong habang nakatanaw sa papalayong si Mudam. Aniya, ang makausap ang unang pinuno ng Guardian Court tungkol sa politika at hinaharap ng Divine Cult, samantalang sa bihirang pagkakataon lang kami nagkita at nagkausap noon, ito rin ba ay maipagpapasalamat ko sa ikatlong batang Panginoon. Talagang napaka-interesante ng buhay dito sa Divine Cult kamakailan. Samantala, nang makabalik na si Hajan sa kanyang tahanan, wala silang sinayang na oras. Bumalik agad siya sa pag-eensayo kasama ang personal na gwardya niya ngayon na si Dongpil. Kasalukuyan silang nagsasparing gamit ang mga bago nilang armas. Napaatras ng malayo si Dongpil at sa lakas nito, bumakas sa sementadong sahig ng bakuran ang kanyang mga paa. Habang hawak ang Seven Knights Blade na gamit ni Hajan sa pag-eensayo, sinabi niya kay Dongpil, Dongpil, masyado mong pinipigilan ang killer instinct mo. Nababalutan ng sword aura ang kanyang espada at bagaman kaunti lang ang ginamit niya, sapat na ito upang ma-overpower si Dongpil. Humahanggaw si Dongpil at napapuna sa kanyang tumatagaktak na pawis. Nagpatuloy si Hajan, marahil ay itinutulak ka ng iyong pagkatao bilang isang guardian upang protektahan ako. Ang maganda rito, ito ay pagtalima mo sa iyong responsibilidad. Pero ang hindi maganda rito, ay wala kang kakayahan na mag-adapt at umayon sa sitwasyon. Dahil dito, pinipigilan mo ang iyong sarili na ilabas ang tunay mong potensyal. Bumigat ang tinig ni Hajan, may sa isang seryosong tono, ay binigyan niya rin ng isang tapat na feedback si Dongpil, tulad ng isang master na nagtuturo sa kanyang disipulo, Aniya, totoong malakas ka Dongpil, pero hindi pa rin sapat ang lakas mo para protektahan ako. Kapag nagkaroon ng isang mahigpit na labanan, hindi kita gustong makitang mamatay sa harapan ko mismo dahil lang gusto mo akong protektahan. Napayuko si Dongpil at tahimik na pinagnilayan ang mga sinabi ng batang Panginoon sa kanya. Tinanong niya ang kanyang sarili, pinipigilan ko nga ba ang sarili ko? Habang malalim ang iniisip, ibinalik na ni Hajan ang espada sa lalagyan nito at biniyak ang malamig na tensyon ng pag-eensayo. Sinabi niya, tama na ang pag-eensayo para sa araw na ito. Tara, kumain na tayo. Napatingala naman si Dongpil at mabilis na tumugon, okay po. Good job, batang Panginoon. Ngunit hindi pa man sila nakakahakbang ay may naramdamang kakaibang enerhiya si Hajan. Pinatalas niya ang kanyang pakiramdam at sumeryoso muli ang ekspresyon ng kanyang mukha, tahimik na nagmasid sa paligid. Aniya sa isip, may nararamdaman akong malakas at makapangyarihang enerhiya mula sa labas ng tarangkahan.
May interesanting bisita na narito. Pinapasok ni Hajen ang di inaasahang bisita at hinainan ng mainit na tsaa. Ito ay walang iba kundi ang Penal Law Hall Master ng Heavenly Demon Divine Cult na si Gogu. Tila walang pakialam at irritable naman si Hajen habang nagkakamot ng tainga sa harapan niya. Hindi niya gusto ang seryosong posture at ekspresyon nito lagi. Malamig niyang tao, so bakit ka nandito? Base sa naaalala ko, hindi naman tayo ganun ka-close para casual kang bumisita ng walang anunsyo. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang Penal Law Hall Master, sigurado akong alam mo na papalapit na ang Mara Festival. Sabi naman ni Hajen, Mara Festival. Well, nabalitaan ko ngayon pero anong meron doon? Sabi ng Penal Law Hall Master, sabi mo noon ay mas gusto mo ang pagiging direkta kaysa magpaligoy-ligoy. Sumagot naman si Hajen ng may halong iritang tono pa rin, buti naman at naaalala mo yung sinabi ko. Pagpapatuloy ng Penal Law Hall Master, kaya naman didiretso na ako sa pakay ko. Tulungan mo ako, ikatlong batang Panginoon. Tumahimik si Hajen at nakasimangot na tinignan lang ito. Di siya makapaniwala na nanghihingi ito ng tulong sa kanya samantalang wala namang maganda sa mga nangyari sa pagitan nila. Pinagbantaan pa nga siya nito noong inaresto siya matapos ang kanilang labanan ng ika-4 ng batang Panginoon. Tinanong siya ni Hajen, bakit ko naman tutulungan ang isang taong niayaw sa akin? Kalmadong sagot ng Penal Law Hall Master, hindi pa rin nagbabago ang paniniwala at pananaw ko tungkol sa'yo. Isa ka pa ring mapanganib na tao sa mga mata ko. Pero naisip ko na kung mayroon tayong parehong kaaway, baka sakaling matulungan mo ako. Dito bahagyang naging interesado si Hajen at nagtanong ng mas maraming detalye, aniya, kaaway natin pareho. At anong ibig mong sabihin? Sino naman ito? Mas lalong naging seryoso ang tingin ng Penal Law Hall Master at sa mabigat na tono, sabi niya, bilang isa sa mga kandidatong tagapagmana, hindi ba't tinuturing mong kalaban ang iba pang mga kandidato? Sa Mara Festival, pinaplano kong arestuhin at ay pakulong ang isa sa mga disipulo. Natigilan si Hajen sa narinig at tahimik na napaisip, ano raw? Isa pang disipulo. Sino kaya ang isa pang disipulo na tinutukoy ng Penal Law Hall Master? Ano ang kasalanan nito para ay pakulong? At anong klase ng tulong ang kailangan niya mula sa ikatlong batang Panginoon? Bagamat hindi maganda ang kanilang nakaraan, maaayos kaya ang kanilang samahan at mabubuo ba ang isang alyansa sa pagitan nilang dalawa? Abangan ang mga pangyayari sa Mara Festival sa susunod na kabanata.